Sabihin ninyo sa amin kung ito ba ay makakatulong ng mabuti sa ating mga kababayan. Hanggat kaya po ng ating pamahalaan, gagawin po natin para tiyakin na lahat ng pangangailangan ninyo o karamihan ng pangangailangan ninyo ay maibibigay natin sa inyo. Si Pangulong Bongbong Marcos. Ito si Lieutenant C para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pangulong Marcos Jr. walang takas sa flood control anomaly. Pagpirma sa General Appropriations Act o GAA, isang impeachable offense ayon kay Vice President Duterte. Ibalita mo yan, RH number 7, Henry Uri. Parang Henry. Walang takas, paring Romel, paring Ray, si Pangulong Bongbong Marcos sa issue ng flood control anomaly. Ito ang naging diretsahang pahayag ni Vice President Sara Duterte sa panayam sa pangalawang Pangulo sa The Hague kahapon. Sinabi nito na dahil si Pangulong Bongbong Marcos ang pumirma sa 2023-2025 General Appropriations Act na punong-puno ng budget insertions, malaki ang kanyang pananagutan sa mga pondong nakurakot na para sana sa flood control project. Ginawa ng Vice Presidente ang pahayag bilang sagot naman sa sinabi ni Pangulong Marcos na siya lamang ang tanging Pangulo na nagbunyag ng korupsyon sa flood control. Tinawag pa ni VP Inday na culpable violation of the Constitution kaya impeachable offense ang pagpirma ni PBBM sa budget na puno ng anomalya. Pakinggan natin si Vice President Duterte. Unfortunately, hindi niya pwedeng gawin na ilayo niya yung sarili niya doon sa korupsyon, sa flood control scandal. Kasi siya yung pumirma ng budget. Yan yung inuulit-ulit ko na it is doon sa pag-file ng impeachment case sa kanya. Yun yung impeachable offense doon. Nagpumirma ka ng budget na alam mo madaming insertions. Na alam mo yung NEP mo hindi na siya yung lumabas na GAA. At kahit pa man na nakikita mo na merong anomalya doon, pinirmahan mo pa rin yung budget. Kaya hindi niya pwedeng ilayo yung sarili niya just by saying na ako yung presidente na nagsabi na mahiya naman kayo at ako yung presidente na nagpakilong. Ang tinig ng pangalawang Pangulong Sara Duterte. Ako si Henry Uri para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat Henry Uri. Samantala mga dokumento kaugnay ng mga questionableng infrastructure projects sa Taguig, isinumite na sa Office of the Ombudsman ayon po kay Senador Ping Lacson. Report mula kay RH28, Lakay Raymond at Paz. Raymond. Ray, sinumite na sa Office of the Ombudsman ni Senador Panfilo Ping Lacson ang mga nakalap na dokumento at testimonya kaugnay ng mga questionabling infrastructure projects sa Taguig. Ito ay para sa posibleng motu proprio investigation ng ahensya. Sabi ni Lacson, noong nakaraang taon ay nakatuon ang ating atensyon sa Bulacan na naging pugad ng anomalya sa flood control project. Ngunit may sarili ding palang diskarte ang Taguig. Kabilang dito ang illegal na reclamation project na idineklarang slope protection, double appropriation, paggamit ng lumang litrato kahit tapos ng proyekto para lang makasingil muli na kontrolado ng isang tao simula noong 2019 at mga ghost project. Mula 2020 hanggang 2025 ay may tinatayang 14.4 billion pesos na halaga ng mga infrastructure project ang napunta sa Taguig. Umaasa si Lacson na makatutulong sa investigasyon ng Ombudsman ng mga nakalap na ebidensya ng kanyang mga tauhan. Nangako ito na magsusumiti pa sila ng dagdag ebidensya bilang bahagi ng kanilang kampanya laban sa katiwalian. Kabilang sa mga kasong tinitingnan ay plunder, malversation of public funds at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa FB Live ngayong hapon ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, welcome sa kanyang inihayang reklamo ni Lacson sa Ombudsman. Nagpahayag ito ng kahanda na sagutin ang reklamo sa tamang panahon. Sabi ni Cayetano, bahagi ito ng mga dapat niyang harapin dahil sa kanyang paikibaka sa katiwalian. Buwelta ng senador, huwag ikumpara ang Bulacan sa Taguig sa issue ng flood control. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. System loss charges. Dapat iyakin na hindi lang papalitan ng pangalan kundi tuluyang mahinto ang paniningil.
Mula sa Kamara, ibalita mo yan, RH number 12, Manang Milky Ragunan. Manang Milky. Romel at Ray, kailangan na agad kumilos ang Kongreso at pagtibay ng panukala na magbabawal sa mga distribution utilities na mabawi ang system losses sa pamagitan ng pagpataw sa electricity bills ng mga consumer. Ito inahayag ni Representative Terry Ridon, chair ng House Committee on Public Accounts. Ang kay Ridon, sa panig ng Energy Regulatory Commission, dapat agad nang repasuhin ang mga umiiral na regulasyon para mabawasan ng system loss charges habang hindi pa napagtitibay ang bill. Sa panukalang amyenda sa ITIRA Law, dadaan ito sa Kongreso at walang katiyakan kung kailan ito mapagtitibay. Git pa ni Ridon, ipagbabawal din ang recovery resulta ng inefficiency, palpak na maintenance, mga ninakaw na kable ng kuryente at iba pa. Dagdag ni Ridon, kapag naipatupad ang mga reforma, dapat maramdaman ang pagbaba ng singil sa kuryente o di naman kayong idilipat lamang sa susunod na billing cycle ng ilang mga utility companies. Ako si Neil Criguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Damil K. Direksyon daw po ni Pangulong BBM sa West Philippine Sea, abay malinaw, ha? Malinaw daw ho. Handang isakatuparan ng Armed Forces of the Philippines. Ano ang direksyon na yan? Ating alamin sa report ni RH52, Edniel Parosa. Edniel. Magandang hapon, Lakay Ray. Handang isakatuparan ng sandatahang lakas sa Pilipinas ang tinawag nitong malinaw na direksyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa usapin ng West Philippine Sea. Kasunod ito ng pagbibigay diin ng Presidente sa 2016 Arbitral Award sa kanyang pinakahuling State of the Nation Address. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, naratiling unshaken o hindi patitinag ang kasundaluhan sa kabila ng mga hamong kinaharap ito sa pagtatanggol ng teritoryo. Sa pulong balitaan dito sa Camp Aguinaldo, sinabi ni Padilla na higit pa sa policy statement ang naging pahayag ng Presidente na hindi tayo pasisiil kaiba sa nagdaang mga talumpati ng SONA. Nagbibigay kasi umano ito ng strategic guidance hindi lamang para sa mga nagsasakripisyong sundalo, kundi maging sa mga naglalayag na Coast Guard at mga mangingisdang Pilipino. Pakinggan natin si Colonel Padilla. Well, foremost, the President has set the direction. The Armed Forces of the Philippines stands ready to carry out this direction from the President, with courage, with honor, and unwavering commitment to the Constitution and to every Filipino. Kamakainan lamang 2 Pinoy Navy personnel ang nasaktan sa panibagong harassment ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal na nasa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. Pagtapos ito ay nagkaroon ng mahabang parte itong West Philippine Sea Territorial Defense sa zona ng Pangulo kahit hindi ito direktang nabanggit sa zona noong nakataon. Samantala, lagay ng panahon dito sa Camp Aguinaldo, bumuhos ang katamtamang buhos ng ulan at mukhang magpapatuloy ito dahil makulimlim pa rin ang kalangitan hanggang sa mga oras na ito. Ako si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. NBI Director Matibag itinanggi may-ari ng 72 million pesos na mansyon sa California. Pagpakalat ng fake news, pinag-aaralang kasuhan. Ibalita mo yan, RH number 15, Giselle Ricafort. Giselle. Itinanggi ni National Bureau of Investigation Director Atty. Melvin Matibag yung report na nagmamay-ari umano siya ng 72 million piso na mansyon sa California. Sa press conference din ng direktor, wala silang property ng asawang si Congressman Ann Matibag sa abroad. Deklaradoan niya lahat ng kanilang ari-arian sa kanyang Statement of Assets, Liability and Net Worth na maaari namang silipin o hingin yung kopya ng mga umuusisa. Iginaliwanag ni Matibag na kapangalan niya lamang yung owner na binili yung mansyon noong 2004 at hindi nga sila magkakilala ng kanyang may bahay noon. Kasabay nito, ipinresenta niya sa media kanina yung isang folder na mga dokumento na magpapatunay sa fake news. Naniniwalang NBI Director na layong lamang ng naglipa ng maling balita sa kanya na panginain yung kanyang kredibilidad bilang testigo sa impeachment trial. Ipinunto niyang unrelated yung issue sa kanyang testimonya dahil nasa record naman anya ng Bureau lahat ng inilalahad niya sa impeachment court. Pinag-aaralan ni Matibag na kasuhan yung news outlet na naglabas anya ng fake news kamakailan. Bagamat naglabas na ito ng panibagong report na nag-deal sa issue, idiniin ng direktor na kulang ito at nakalikha na ito ng sobrang pinsala.
Pakinggan natin si NBI Director Atty. Melvin Matibag. Mali na kagad eh. Hindi pa nga kami magkakilala ng asawa ko noong 2004 eh. Oh. Pero that's very odd talaga. Kaya minsan, yung mga makikitid yung utak, I don't want to brand what group is that, sasabihin na kagad, palusot lang yan. But you check the records, it will bear you out. Very odd kasi 1 in a billion chance, isipin mo Melvin Matibag pangalan niya. He's 57 years old, living in Stevenson Ranch, yung sinasabing lugar. Ang asawa niya, Ana Marie ang pangalan. And my wife's name is Ann Maria Reni Ann Lourdes G. Matibag. So this is totally fake news. So I abhor this kind of behavior. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Ms. Giselle Ricafort. Samantala, Uswag Ilonggo Party List Congressman Jojo Ang abay nagpiyansa raw po ng 70,000 piso sa kasong graft na kinakaharap sa Sandigan Bayan. Report mula kay RH5 Val Gonzalez. Val. Paray kinumpirma ni Sandigan Bayan 3rd Division Clerk of Court Attorney Dennis Pulma na nakapag-post na ng piyansang 70,000 piso si incumbent Congressman Jojo Ang ng Uswag Ilonggo Party List. Ito'y may kinalaman sa kinakaharap nitong mga kasong katiwalian kasama si dating Sultan Kudarat Representative Arnulfo Go at 2 iba pa. Ayon kay Pulma, personal na humarap si Ang kasama ang abogado nito kahapon matapos maglabas ng warrant of arrest ang 3rd Division. Una nang isinampa ng ombudsman ang 14 na kasong graft laban kay Ang sa Sandigan Bayan noong weekend. Kaugnay ito sa multimillion peso Iloilo Antique Road Project na nakopo ng Alencon Development Corporation. Sa record ng ombudsman, ang nabanggit na construction company ay isa sa mga negosyong pagmamay-ari ni Representative Ang na ng kongresistang kinasuhan kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control project. Samantala, Ray at Romel, isang may kalakasang ulan ang nararanasan ngayon dito sa EDSA Kamuning, dito sa bahagi ng Cubao, maging sa Quezon Avenue at ilan pang lugar dito sa Quezon City. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alamin natin ang follow-up report mula sa isang commercial building na tinutupok ng apoy. Ay, sunog, ha? Diyan sa may area ng Santa Cruz, Maynila. At naroon natin kasamang si RH number 9, Tina Molasco. Tina, anong alarma na sunog, Tina? Lakay Ray, Romel, mahigit 2 oras nang inaapula ng Bureau of Fire Protection at mga fire volunteer ang sunog na sumiklab dito sa ikatlong palapag ng isang commercial building sa Avenida Raon, Corner Trinidad, Santa Cruz, Maynila. Ito ay sa pangunguna ng Manila Fire District sa ilalim ng pamumuno ni Fire Senior Superintendent Eddie Tanawan at ni BFP-NCR Regional Director Fire Chief Superintendent Roy Roderick Aguto. Sa ulat ng Bureau of Fire Protection, Romel at Ray, bandang 12:16 p.m. pa na nagsimula na sumiklab itong sunog dito sa bahagi dito ng Carriedo at agad nang itinaas ang sunog sa unang alarma. Dahil sa bilis ng pagkalat ng apoy, agad din itong itinaas sa ikalawang alarma bandang 12:30 p.m. Kwento ng kagawad ng Barangay 307 na ating nakapanayam, mabilis kumalat ang sunog sa naturang building dahil sa lawak nito. Pakinggan natin ang ating panayam. Tinataas po yung mga stock po na mga yung mga wirely po, mga papeles po, saka po yung mga speaker po. Mga electronics po yung mga stock po na taas nito po, kaya ang simulan po nito, una po nagsimulan dito po sa may kanto, umutok po siya, tapos bigla nang dumire-diretso, tuloy-tuloy na po yung sunog. Tsaka Ray, Romel, yan yung empleyado ng isang establishmento. Yung kanina, yung binabanggit kong kagawad na ating nakapanayam, kabilang yan sa agarang rumesponde at tumawag ng bombero nang sumiklab na yung sunog dito sa bahagi ng sa kanto ng Avenida at Raon na itong pangalan ng establishmento ay Martinez Live Building. Itong establishmento, Romel at Lakay Ray, ay bodega daw at naglalaman nga ng mga speaker wire at iba pang produkto na ibinebenta rin dito sa Carriedo at Quiapo. Sa ngayon,
Sa initial na ulat ng PFP, wala namang nasaktan o nasawi dito sa sunog na sumiklab at patuloy pa rin inaapula. At patuloy pa rin ang tinutukoy ang sanhi ng apoy at sarado na itong daan dito sa bahagi ng Carriedo. Kung pupunta dito kung mula sa Carriedo hanggang Busto Street at patungong Avenida Recto ay hindi muna madadaanan ng mga motorista. Yan ang update mula rito sa Santa Cruz, Maynila. Ito George 19 Nolasco para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Ingat ka dyan, Miss Tina Nolasco. Ay, sana naman mapula na kagad yung sunog na Mahirap yan. pa maapula yan kasi mga electronic products pala yun. devices ang Raon pa rin. Kilala ang raon na tindahan ng mga apoy, electronic products. Ha? Ano ba yan? Samantala naman, higit sa 120 bilyong pisong halaga daw po ng illegal drugs na samsam sa ilalim po ng Marcos administration. Ayon po yan sa PIDEA. Report mula kay RH23, Edwin Duque. Edwin. Edwin Duque. Go ahead. Lakay Ray, sa inilabas na data ng PIDEA sa Quezon City kanina, naitala ang malaking tagumpay sa kampanya laban sa illegal na droga sa nakarang 4 na taon sa ilalim ng kampanya ng administrasyon. Nasa 122.53 billion ang halaga ng mga illegal na drogang nasa kote, habang mahigit 206,000 ang naaresto at higit sa 4,008 sa naturang mga barangay ang idineklarang malaya na ngayon sa droga. Ito yung drug lord. Ay General Secretary Isagani Neres, Director General ng PIDEA, malaking tulungan niya ang mga ahensya mula sa internasyonal na nagpapatupad ng batas. Kaya nakamit ang malaking tagumpay sa pinaigting na kampanya ng pamalaan laban naman sa illegal na droga sa nakarang 4 na taon. Binigyan din pa ng opisyal na ang mas matibay na pamamaraan nakabatay sa intelligence at coordination at paggalang at sa karapatang pagtao sa pagtugon sa problema ng bansa at sa droga. Nagbabawas ng supply ng droga mula July 1, 2022 hanggang July 30, 2026. Ang tagumpay umano ng PIDEA ay dahil sa pakipagtulungan ng Philippine National Police, Bureau of National Bureau of Investigation, Bureau of Customs, Armed Forces of the Philippines, at iba pang ahensya nagpapatupad ng batas. Kaya naisagawa ang 155,542 operasyon laban naman sa illegal na droga sa buong bansa. Sa mga oras nito ay tuloy-tuloy yung pagbugso ng malakas na ulan dito sa bahagi ng Cabanaba at matataro na rin natin hanggang dito sa may bahagi na rin ng Quezon City. RH23 kinagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Las Piñas, naglabas ng opisyal na pahayag tungkol sa mga virtual threat at sa kumakalap na video na kinasasangkutan ng ilang mag-aaral. Ibalita mo yan, RH number 27, Noche Cacas. Mr. Noche. Romel at Lakay Ray, kinukundina ng pamalaang lungsod ng Las Piñas ang anumang uri ng banta, pananakot at pagpapakalap ng mga hindi angkop na video o messages na nagdudulot ng panganib at takot sa mga mag-aaral sa mga eskwelahan. Nabatid ng lungsod ang kumakalat na video na naglalaman ng pagbabanta sa kaligtasan ng mga mag-aaral at guro na nakatawag pansin sa kinaukulan. Dahil dito, agad na nakipag-ugnayan ang sa pakipagtulungan ng mga school principal sa barangay, kapulisan, PNP Cybercrime Group at Bahay Pag-asa upang matugunan at maaksyonan ang insidente alinsunod naman sa umiiral na mga regulasyon ng Department of Education. Mahigpit na pinapaalala sa publiko na iwasan ng pagbabahagi o pagpapasa o pagkukopya ng anumang video sa mga digital platform upang mapangalagaan ang karapatan, edad at mental health ng mga sangkot na minor de edad. Sinisiguro naman ng SDO Las Piñas ang pagpapatupad ng mga protocol sa security at pagripaso sa access control sa paaralan upang matiyak naman na mananatiling ligtas at payapa
ang learning environment. RH27, Chikakas, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Noche Kakas. Rapido, hataw, balita. Standby ho mga balita mula po sa mga probinsya. Pilipinas ang oras, alas 2:41.